Ito yung transcript ng tatlong hearing. Andito na yung iba't ibang dokumento na naipon namin, iba't iba pang kaibayan, at sana makatulong ito na maibalik ang isang Pilipino sa sariling bansa. Ma'am, ano yung ito niya? Senate Committee? Yan po si Senator Amy. Ako po yung chairman. Sige. Ako. Isasabit na niya po yung mga documents sa ombudsman. Ang bilis nilo, paano nyo lalaman na dito na ako? Ayan po, isasubmit na niya sa ombudsman yung mga papers involving BRRD's arrest. Well, tulad ng nasabi ko noon, si Secretary Boying Remulla, unfortunately kasama Secretary John Vic Remulla ng DILG, ang ating Chief PNP, General Malbil, General Torre ng CIDG, at saka si Ambassador Lacanilaw. Yan po, yun ang mga finalan niya ng case. Well, pinafile ko, tinatransmit ko ang chairman's report na bunga ng Senate investigation on the arrest and extraordinary rendition of President Rodrigo Duterte, na tinangay siya hanggang sa Hague at mukhang maliwanag na maraming linabag sa batas, sa saligang batas, at pati sa international law. Kaya mananagot, kinakailangan kung mapatunayan ang lahat na ito, ang ilang napakatataas na opisyal natin, 2 cabinet member, ang Chief of Police, si General Torre, at si Ambassador Lacanilaw. Senator, bakit ako natin iintalin nito po sa hanggapan ng ombudsman? Kasi alam naman po natin na kapag may paglalabag ng government officials, kinakailangan dalhin sa ombudsman. Siya yung talagang binigyan ng kapangyarihan ng ating mga batas na mag-imbestiga at parusahan ang mga opisyal sa gobyerno. Iwala naman po tayo, Senator, sa ombudsman na magiging maayos po yung kanilang isasalong investigasyon dito po sa ating dinala. Yes, naniniwala ko ng ombudsman natin ay walang bias, walang takot na parusahan yung karapat-dapat parusahan. Ano pong violation ng batas ang nasa resort? Yes, iba-iba to. Depende na sa ombudsman kasi hindi naman kami nagkakaso sa Senado. Sa amin in aid of legislation para sa pagbabago ng iba't ibang batas, sa pag-aamyenda ng mga dating batas at yung oversight. Kaya yung nandito, sa ngayon nakikita ko, yung Graft and Corrupt Practices Act, pagkatapos yung labag sa Revised Penal Code, at saka iba't iba pang mga batas na sa tingin ko linabag. Sino po, Senator, yung pinakamabigat po yung pinayamanin natin na reklamo sa mga official po? Lahat po sila mabigat, kaya nandito ako. Thank you. Yun lang po. Yan po yung sasabit ngayon ni Senator Amy Marcos. Hindi ko maalala na may gano'n. Ang alam ko talaga sa ombudsman ang pangunahing hantungan ng mga kaso kontra sa mga matataas na opisyal ng pamahalaan. Minsan hindi po namin ang inyong reaction. Sinabi po ni Atty. Kaufman na gagamitin po yung inyong mga Senate report sa defense nila sa ICC. Yes, nagpapasalamat naman ako at kinilala ni Atty. Kaufman na yung ating mga hearing, kahit hindi sinisiputan, may gamit naman para sa ebidensya, para maiuwi ang ating dating Pangulo at humarap sa husgadong Pilipino, hindi sa mga dayuhan. So, willing po kayo magbigay din ng kanilang report sa kanila? Oo naman, kung kinakailangan, talagang ipapaabot ko sa lalong madaling panahon, basta makatulong at ang alam natin, ang sino mang Pilipino ay may karapatan manatili sa sariling bansa at ipagtanggol ng sariling husgado. Sen, pahay natin din sa mga ating mga pinakasunod. Nasa kamay na ng ating ombudsman, kilalanin natin at sana hindi katulad doon sa Senate hearing ay mag-cooperate naman at magtulungan tayo para malaman ang katotohanan. Will this case help the speedy release of the president from the ICC custody? That these hearings were able to get
some facts, some documents, testimonies, a lot of admissions from the government side. At saka ngayon, ginagamit ito ng mga musgado sa dahil at si Presidente Duterte sana maipalaya. Yung tanong ng jurisdiction, yung possibility ng interim release, lahat yan, nandyan. Ako hindi ako nawawala ng pag-asa dahil ito ang nangyari sa tatay ko, sa amin. Kinidnap din kami, nakapunta kami ng Hawaii ng hindi oras at talagang importante na ipaglaban natin. Huwag tayong susuko, huwag tayong mawawalan ng pag-asa kasi